Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng linggo, mga kaibigan, ay matatagpuan sa Pahayag, Kapitulo 7, talatang 14. Ayan. Pahayag 7:14. Ito ang sinasabi, Ginoo, kayo po ang nakakaalam. Ang sagot ko. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nanggaling sa matinding kapighatian. Nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos at mapagmahal sa lahat. Muli o Diyos, kami ay naririto sa iyong harapan sa magandang umaga ng linggo na iyong ibinigay para sa iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, aming inilalapit sa inyo ang mga kaibigan namin na may karamdaman. Panginoon, abutin mo po sila at paggalingin mo sa kanilang mga karamdaman, O Lord. Ibalik mo ang mga lakas na nawala upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang sambahayan. Hindi ko man sila kilala, O Diyos, pero alam mo, Panginoon, ang kanilang mga puso at kalagayan. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan. Ganon din, Panginoon, sa aming mga kaibigang mga naghahanap buhay sa lansangan. Ang mga drivers, ang mga magwawalis ng lansangan, ang mga traffic enforcer, lalong-lalo na, O Diyos, sa araw na ito, dahil araw ng linggo, ang iyong mga manggagawa sa ubasan, sila po'y ingatan mo. Bigyan mo na sila ng kalakasan. Bigyan mo sila ng karunungan, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, kasama ng kanilang sambahayan, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, sa araw na ito, na maging matagumpay ang kanilang mga misyon para sa iyong kaikalwalhati ng aming Diyos na mapagmahal. Panginoong Diyos, maraming salamat dahil meron kaming Diyos na patuloy na nagmahal sa amin. Panginoon, maraming salamat muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Yaong mga alam ang Biblia ay nalalaman lahat na ang aklat ng Pahayag ay iprinopropesiya na 144,000 mga mananagumpay ay babangon sa mga huling araw. At itong mga mananagumpay ay makakatanggap ng protection mula sa Diyos sa panahon ng mga malaking sakuna. Ang Pahayag 14:1 ay iprinopropesiya na at tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion at ang kasama niya ay 140 na lamang libong o 4,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kaniyang noo. Sa Pahayag 7:14,
nakasaad sa propesiya na ang Ama, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa kordero ng dugo. Ang 144,000 na sinasabi sa banal na kasulatan ay ang mga mananagumpay na gagawin ng Diyos. Silang lahat ay yaong sumailalim sa malaking pagdurusa at tumayong saksi, at sila ang mga yaong pinuri ng Diyos na makakapasok sa kaharian ng langit. Maraming tao ang naniniwala na ang mga mabuting pag-uugali tulad ng paggawa at paggugol ng kanilang mga sarili para sa Panginoon, pagdurusa at pagbabayad ng halaga at pagtangging ikaila ang pangalan ng Panginoon kahit na nasa gitna ng pag-uusig, mga kapighatian o nasa kulungan. Ibig sabihin, mga kaibigan, na maaari silang maging mananagumpay. At sa pagdating ng Panginoon, sila ay mararapture, no? Mararapture sa harapan ng trono ng Diyos. Ngunit, mga kaibigan, naisaan ang alang na ba natin kung ito ba ay tamang pananaw? Hindi sinabi ng Panginoon sa Biblia na ang mga mananagumpay ay maaaring mabuo lamang mula sa gayong pagtataguyod. Kaya ano nga ba ang 144,000 na mga mananagumpay na binanggit sa pahayag? Pagbabahagi na natin ito ngayon. Sa pahayag 14, talatang 4 hanggang 5, sinasabi na ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae, sapagkat sila'y mga malilinis, at ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kanya-kanyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. Sa pahayag 7:14, sinasabi na ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Sinasabi ng Diyos na yaong mga tinutukoy ng Diyos na mga mananagumpay ay yaong mga nagagawa upang tumayong saksi at mapanatili ang kanilang tiwala at katapatan sa Diyos kapag nasa ilalim sila ng impluensya ni Satanas at nilulusob ni Satanas. Ibig sabihin, kapag nasa gitna sila ng mga puwersa ng kadiliman, kung nagagawa mo pa ring magpanatili ng isang dalisay na puso sa harap ng Diyos at ng tunay na pagmamahal para sa Diyos, anuman ang mangyari, mga kaibigan, ikaw ay tumatayong saksi sa harap ng Diyos. At ito ang tinutukoy ng Diyos na pagiging isang mananagumpay. Ang pagpakita at gawain ng Diyos, dapat mong panatilihin ang iyong katapatan sa Diyos, kaibigan. Yung mga ginawang ganap bago ang sakuna, mga kaibigan, ay nagpapasakop sa Diyos. Nabubuhay silang umaasa kay Kristo. Sumasaksi kay Kristo at dinadakila ang Panginoon. Sila ang matagumpay na mga anak na lalaki at mabubuting mga kawal ni Kristo.
ang pagpapakita at gawain ng Diyos, mga pagbigkas ni Kristo sa pasimula. Makikita natin mula sa mga propesya sa Biblia at mula sa mga salita ng Diyos na ang mga mananagumpay ay yaong mga sumusunod sa mga yapak ng kordero. Ang mga taong ito ay natamo ang katotohanan bilang kanilang pinakabuhay. Ang kanilang mga tiwaling kaligayan ay nadalisay at nabago na. At hindi na sila gumagawa ng mga kasalanan o lumalaban sa Diyos. Sila ay palaging matapat at totoo sa Diyos, mga kaibigan. Ikaw ba, kaibigan? Ikaw ba, kaibigan? Ikaw ba ay tapat at totoo sa ating Diyos na buhay? Hindi sila nagsisinungaling at sila'y mga walang dungis. Gumagawa sila na at ginugugol ang kanilang sarili ng may dalisay na puso para sa Diyos. Wala nang kahit anong uri ng kasunduan o karumihan. Hindi sila humihingi ng kahit anumang pangangailangan sa Diyos at hindi humihingi ng anumang kapalit. Lahat ng ginagawa nila ay upang bayaran ang pagmamahal ng Diyos sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. Nagagawa nilang dakilain ang Diyos at magpapatotoo sa Kanya. Maging kaayon sa Kanya, at madala ang iba sa harapan ng Panginoong Hesukristo. Kahit ano pang mga pagsubok, mga kaibigan, kahit anong mga pagsubok at mga paghihirap na kanilang kinaharap, nagagawa nilang mapanatiling matatag sa pagbabasa ng salita ng Diyos at ginagawa ang tungkulin bilang isang nilikha. Sila'y walang reklamo. Sila'y sumusunod sa Diyos hanggang sa kamatayan at nagbibigay sila ng maganda at masidhing patutuo para sa Panginoon. Tanging ang ganitong mga tao lamang ang mga mananagumpay sa mata ng Diyos, mga kaibigan. Kapag sinuri natin ang ating mga sarili, taliwas sa mga pangangailangan ng Diyos para maging mga mananagumpay, kahit na naipapakita natin sa ngayon na naghihirap ng kaunti sa panlabas at mayroong pangangailangang mabubuting kaugalian o mangingilan lang mabubuting kaugalian. At kahit na hindi natin ipagkakanulo ang Panginoon sa ilalim ng mga malupit na pagpapasakit na ginagawa sa atin, ang hindi natin maitatanggi ay ang ating mga tiwaling ugali na hindi pa nalinis at nabago. Hindi pa rin natin mapagtagumpayan ang napakaraming mga tukso ni Satanas. Niwala tayong mga puso ng pagsuko at paggalang sa Diyos. Halimbawa na lang, kaibigan, kahit na maaari nating ilaan ang ating mga sarili ng buong buo at ipangaral ang salita ng Diyos na kung saan tayo magpunta. Ang ating pag-anyak ay para lang na magkaroon tayo ng katahimikan na buhay, tahanan, para makatanggap ng mga biyaya na makapasok sa kaharian ng langit at matamo ang walang hanggang buhay bilang kapalit. Ang pangalawa ay ang ating mga hinahangad na hindi natutupad o ang ilan sa mga sakuna ay bumagsak sa ating pamilya. Sinisisi natin ang Diyos, tayo ay nanghihinayang kung anuman ang iginugugol natin para sa Diyos. At mangyari pa ay iniiwanan ang Diyos sa kabuuan. Sa kabila ng pagtanggi nating ibenta
ang iglesia matapos maaresto at makulong, ang ilang mga tao kalaunan ay sasamantalahin ito. Itinaas ang kanilang mga sarili sa harapan ng iba at kumukuha ng karangalan para sa mga nagawa sa harapan ng Diyos. Bukod dito, sa ating pakikipagsalamuha sa iba, sa oras na mayroong ilang bagay na nagsimulang lumalabag sa ating mga pansariling interes, hindi natin maiwasan na magsinungaling at linlangin ang iba. Ilang lamang ito sa mga halimbawa, mga kaibigan, ng walang paglilinis sa ating satanikong disposisyon o kaugalian. May kakayahan pa rin tayong pagtaksilan ng Diyos at labanan siya sa lahat ng panahon at lugar. Kaya paano tayo magiging mananagumpay? Sa katunayan, mga kaibigan, kung basta na lamang tayo umaasa sa ating sariling kakayahan para gumawa at maghirap ang ating pagtanggi na ipagkanulo ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, kapag tayo ay inaresto at ikinulong at magawang tumayong saksi ng dahil sa pag-uusig ng pamahalaang ateistika, ito ay matatawag lamang na pagkakaroon ng ilang tunay na pananampalataya sa Diyos. Gayunpaman, ang ating mga tiwaling kaugalian ay hindi pa nabago. Di ba? Hindi pa nabago. Kulang tayo sa tunay na pagkaunawa sa ating sariling tiwaling kalikasan at kakanyahan, na hindi pa tayo ang mga tao na tumatalima sa Diyos, yung may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Hindi tayo umabot sa pamantayan ng 144,000 na mga mananagumpay na sinasabi sa Biblia. Kaya paano tayo magpupursige para maging mananagumpay ng Diyos bago ang mga malaking sakuna? So mga kaibigan, kailangan maging tapat tayo sa Diyos upang maging mananagumpay tayo sa harapan ng Diyos. Kasi sa panahon sa kanyang pagbabalik, mga kaibigan, ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng proteksyon. Kung tayo ay palagi tayong nasa kanyang kalooban, sumusunod sa kanyang kalooban, upang tayo ay magiging mananagumpay, para ang langit, ang kaharian ng langit ay buksan ng Diyos para sa ating mga mananagumpay. Kaya mga kaibigan, patuloy lang tayo. Atin lang nating suriin ang ating mga sarili kung tayo ba talaga ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, upang baguhin natin ang ating mga kaugalian, lalong-lalo na sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, para tayo pa, mga kaibigan, ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa magandang umaga na iyong ibinigay sa iyong mga anak. Kami po, Diyos, nagpupursige, nagsusumikap na maging mananagumpay upang kami, O Diyos, ay makapasok sa kaharian ng Panginoong Hesukristo, ang langit. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming inaalalayan, patuloy mo kaming iniingatan sa lahat ng aming mga ginagawa, upang kami, Panginoon, ay hindi matukso, hindi magkaroon ng mga pagsubok sa buhay, para kami, Panginoon, ay patuloy na lumalakad ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil nariyan ka palagi upang kami ay tulungan sa lahat ng aming mga ginagawa. At sa umagang ito, Panginoon, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita at ingatan mo sila, Panginoon. Panginoon, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo. Kahit hindi kami karapat-dapat, O Diyos, makakaasa po kayo, Panginoon, na hindi po namin ito sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin.
Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Amen at amen.